Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Hindi dapat abutin ng 2 taon ang rehabilitasyon ng EDSA. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagpapaliban sa pagkukumpuni sa EDSA ng nakatakda sanang simulan ngayong buwan. Sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na tama lang ang kanyang pasya na suspindihin muna ang rehabilitasyon ng EDSA upang maibsan ng perwisyong maaaring idulot nito. Ayon sa Pangulo, kailangan pag-aralang mabuti kung papaano ipatutupad ang rehabilitasyon na mas maikli sa 2 taon sa pamamagitan ng isang bagong sistema o teknolohiya. Anya, hindi dapat pabigatin pa ang nararanasang hirap ng mga motorista at commuter. Siguro naman may mga bagong sistema dyan na hindi natin kailangan isara. O kung ang yung gagawin na hindi 2 taon. So sabi ko, tigil muna natin, pag-isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. 2 years ng pagdudusa. Hindi mo naman pwedeng gawin sa tao yun. Samantala, suportado rin ng Pangulo ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy. Dagdag niya, sa pamamagitan ng NCAP ay may patutupad ang disiplina sa daan at may iwasan na rin ang katiwalian dahil mapipigilan nito ang panunuhol sa mga traffic enforcer. Hindi naman kumbinsido ang Pangulo sa mga aligasyong magiging gatasan ng NCAP dahil wala namang human contact sa paniningil ng multa para sa traffic violation. Magsabi na tayo ng totoo. Pag hinuli ka ng pulis, ang lisensya mo, may nakadikit doon sa lisensya. May nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang uulitin. Pero nasuhulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay siya kahit na anong tao. It's straight to the system. Inatasan rin ng Pangulo ang mga opisyal na namamahala sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge na itaas sa 12 tonelada ang load limit ng tulay pagdating ng Disyembre. Babala niya, kung hindi makakadaan ng mga sasakyang may bigat na hanggang 12 tonelada bago matapos ang 2025, ay posibleng matanggal ang mga ito sa pwesto. Binatikos din ng Pangulo ang kapabayaang dinanas ng San Juanico Bridge sa mga nagdaang dekada at nangakong maibabalik sa normal ang sitwasyon kapag naayos na ito. Nasa Osaka, Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang official visit. Nakipagpulong ngayong araw si Marcos sa mga kinatawan ng Travel Agency at Tourism Office ng Japan kaugnay ng mga oportunidad para palakasin ang sektor ng turismo sa Pilipinas. Dito ipinahayag ng Pangulo ang kanyang suporta sa pagpapalago ng turismo katuwang ang Japan. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, binigyan din ni Marcos ang connectivity at pagtatayo ng mahalagang infrastruktura bilang prioridad sa pagpapaunlad ng turismo. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga airport sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang mga lumalagong pasyalan ng mga turista. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Canadevia Corporation at Philippine Ecology System Corporation para talakayin ang Manila Waste to Energy Project. Nakausap din niya ang mga opisyal ng Tsuneshi Shipbuilding na kasalukuyang nagpapalawak ng kanilang shipyard sa Cebu. Bukod sa mga business meeting, inaasahang dadalo ang Pangulo sa World Expo Osaka 2025 at bibisita sa Filipino community sa Osaka. Bumisita ang Pangulo sa Japan kasunod ng imbitasyon ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba noong Abril. Mas maraming Pilipino ang naniniwalang sila ay hindi mahirap sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station or SWS. Base sa self-rated poverty survey ng SWS nito lang Abril, lumabas na bumaba ang Pilipinong nakararanas ng kahirapan sa 50% mula sa 57% noong 2024. Kaugnay nito, tumaas ang bahagdan ng mga Pilipinong kinikilala ang kanilang sarili bilang hindi mahirap sa 42%. Ayon naman sa Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2015, bumaba sa 18.9% ng pamilyang Pilipino ang kumikita ng mababa sa poverty line kumpara sa 21% na naitala noong 2006. Dagdag pa ng PSA, gumanda ang family income noong 2023 sa ilalim ng Administrasyong Marcos kung saan 1 sa 10 pamilyang Pilipino ang naitalang may income na mababa sa poverty level.
Sinabi ng Presidential Communication Office o ng PCO na resulta ito ng pagpapalakas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa food availability and affordability, education, and social welfare sa bansa. Kasabay nito ang hakbang sa pagpapaganda sa small-scale businesses, public utilities, transportation services, at kaligtasan sa mga kalsada. Sa balitang kalakalan, nagtala ng 8.9% ng kontribusyon ang sektor ng turismo sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito ng kaunti sa 8.7% na naitala noong mga nakalipas na taon. Ang Tourism Direct Gross Value Added ang sumusukat sa halagang naibigay ng tourism industry ng bansa na umaabot ng 2.35 trillion pesos noong 2024 na mas mataas ng 11.2% kumpara sa 2.12 trillion pesos noong 2023. Tumaas din ang employment rate ng tourism industry na umabot ng 6.75 million mula sa 6.37 million sa taong 2023. Ang Philippine Tourism Satellite Account ng PSA ay naglabas ng report kada taon tungkol sa ginagastos ng lahat ng turista sa bansa mula sa accommodation services, food and beverage serving services, transport services, travel agencies at iba pang reservation services, entertainment and recreation services, and shopping. Ayon sa PSA, tataas pa ang domestic tourism expenditure ng bansa ng 16.4% sa mga susunod na taon mula sa 2.71 trillion noong 2023 hanggang sa 3.16 trillion noong taong 2024. Samantalang mahigit sa 200 trabaho ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa pagtatayo ng Wilcon Depot sa Subic Freeport. Nilagdaan ito ni SBMA Chair and Administrator Eduardo Jose L. Alino at Wilcon Depot Incorporated Chairperson Emeritus William Bello. Nakasaad sa kasunduan na ito na itatayo ang Wilcon Depot sa Samson Road Central Business District sa Subic Bay Freeport Zone na may lawak na 5,308 square meters. Ayon kay Alino, inaasahang pasisiglahin nito ang bentahan ng mga construction material at iba pang do-it-yourself o DIY items habang magbubukas ito ng trabaho sa mga residente ng Subic at sa kalapit nitong mga lugar. Dagdag aniya sa mga dumadaming manggagawa sa loob ng Freeport na simbolo ng kaunlaran ng mga Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si John Dalistan, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.